Ang opisyal na kasaysayan ng Iwahig ay formal na nagsimula noong 16 ng Nobyembre 1904 sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano sa bansa. Bago pa man ang taong ito, noong panahon ng rehimeng Espanyol, ang Puerto Princesa sa Palawan ay tinalaga na bilang isang dinaluhang tapunan o lugar ng pagpapatapon para sa mga nagkakasala sa batas. Subalit hindi ito formal na naipatayo bilang isang ganap na kolonya ng mga Kastila. Nang sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas, hinarap ng bagong pamahalaan ang matinding suliranin ng pagsisikip ng mga bilanggo sa lumang Bilibid Prison sa Maynila. Dahil dito, si Gobernador General Luke Edward Wright ay nag-aproba ng isang kautusan upang maghanap ng angkop na lokasyon na magsisilbing tapunan ng mga presong hindi na magkasya sa Maynila at dito napili ang malawak at masukal na kagubatan sa timog kanlurang bahagi ng Kapuluan. Sa maunang buwan ng pagtatatag nito, ang pasilidad ay orihinal na tinawag na Leavitt Penal Settlement. Ang unang superintendent na itinalaga upang mamuno sa pagpapatakbo nito ay isang Amerikano na nagngangalang R.J. Shields, habang ang militar ng Amerika sa pamumuno ni Lieutenant George Wolfe ay siyang naghawan ng kagubatan upang maitayo ang mga unang struktura. Noong una, ang naging polisiya ng pamahalaan ay ipadala ang mga worst prisoners o ang mga pinakamasama at rebeldeng bilanggo mula sa Maynila, partikular na mga Pilipinong lumaban sa kolonyalismo ng Amerika. Gayunpaman, ang ganitong marahas na sistema ay nagdulot ng malaking serye ng pag-aalsa kabilang isang malaking mutiny o paghihimagsik ng 33 bilanggo noong 20 ng Setyembre 1905. Ang insidenteng ito ang nagtulak sa pamahalaan na baguhin ang kanilang stratehiya at tuluyang iwanan ang lumang paraan ng malupit na pagpaparusa. Nang maupo si Colonel John R. White bilang superintendent noong taong 1906, dinala niya ang isang revolusyonaryong ideya na nagpabago sa kapalaran ng institusyon. Sa halip na ituring ng mga habang buhay na kriminal, ipinatupad niya ang isang merit system at mga programang bukasyonal tulad ng pagsasaka, pangingisda at pagpapatuyo ng mga gusali. Pagsapit ng taong 1907, ang Philippine Commission ay nagpasa ng Act No. 1723 na formal na nag-uuri sa Iwahig bilang isang ganap na penal institution. Sa ilalim ng bagong batas at pamamahala, ang pangalan nito ay naging Iwahig Prison and Penal Farm at ang kabuang sukat ng lupain nito ay unti-unting pinalawak mula sa maliit na ektarya patungo sa higit 40,000 ektarya sa pamamagitan ng Executive No. 67 na nilagdaan ni Gobernador Newton Gilbert noong Oktubre 15, 1912. Ang malawak na lupain ito ang nagbigay daan upang maging self-sustaining o may kakayahang buhay ng sarili ang komunidad ng mga bilanggo. Isang madalas itanong ng publiko ay kung paano gumagana ang tinatawag na prison without walls o ang piitang walang mga pader. Ang totoo at lehitimong impormasyon ay hinahati ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa tatlong antas ng seguridad batay sa kanilang gawi at natitirang sentensya: maximum, medium at minimum security. Ang mga bilanggo na nasa ilalim ng minimum security ang siyang nakararanas ng kalayaang mamuhay sa mga dormitoryo na walang matatayog na konkretong pader, kundi binabantayan lamang ng mga simpleng wire fence o natural na hangganan ng kalikasan. Sila ang pinagkakatiwalaang magtrabaho sa malalawak na sakahan ng palay, mais at kasoy, gayon din sa pag-aalaga ng mga hayop at paggawa ng mga sining at sining kamay. Ayon sa mga talaan ng kasaysayan, ang rason kung bakit walang matatayog na pader ay dahil ang pasilidad ay napapalibutan ng makapal na kagubatan at kabundukan. Kung may magtatangkamang tumakas, may hirapan silang maligtas sa wild jungle at mga lamok na magdadala ng malaria. Sa pagdaan ng mga dekada, lalo pang pinagtibay ng pamahalaan ang makataong rehabilitasyon sa Iwahig. Noong taong 1955, ipinatupad ang isang kakaibang pulisiya kung saan pinayagan ang pamamahagi ng lupa para sa mga karapat-dapat na kolonista o bilanggo. Sa ilalim ng programang ito, ang isang kwalipikadong bilanggo na nagpakita ng napakahusay na ugali ay maaaring pagkalooban ng hanggang 6 na hektarya ng lupa upang sakahin. Bukod dito, pinahintulutan din silang dalhin ang kanilang mga asawa at mga anak upang manirahan kasama nila sa loob ng penal colony. Ang pamilya ay binibigyan ng pagkakataong mamuhay ng normal habang ang amay naglilingkod sa kanyang sentensya, na nagpapatunay na ang Iwahig ay hindi lamang isang lugar ng purusa kundi isang komunidad ng paghilom at pag-asa para sa hinaharap. Noong 16 ng Agosto 1959, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Carlos P. Garcia, isang espesyal na komite ang binuo upang pag-aralan ng kalagayan ng mga pambansang bilangguan sa bansa. Sa puntong ito, formal na inaayos ang struktura ng pamamahala sa Iwahig kung saan hinati ang mga bilanggo sa dalawang pangunahing pangkat, ang mga settlers at ang mga colonists. Ang mga settlers ay ang mga bilanggong naaprubahan ng aplikasyon na magkaroon ng sariling lupang sasakahin. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga bilanggo ay kinakailangang magbayad o mag-reimburse sa pamahalaan para sa mga paunang gastusin sa lupa at pagpapanatili ng kanilang pamilya mula sa kita ng kanilang mga ani.
Ang natitirang kita pagkatapos maibawas ang kanilang mga obligasyon ay napupunta sa kanilang sariling ipon na maaari nilang magamit paglaya upang magsimula ng bagong buhay. Ang kabuuang lupain ng Iwahig Prison and Penal Farm ay hinati rin sa 4 na magkakaibang subcolonies upang mas maging organisado ang operasyon nito. Ang mga ito ay ang Central Subcolony, ang Santa Lucia Subcolony, ang Montebel Subcolony, at ang Inagawan Subcolony. Ang bawat subcolony ay may kani-kaniyang focus sa produksyon tulad ng malawakang pananim ng palay, plantasyon ng niyog, agrikultura at gawaing gubat. Sa kasalukuyan, ang Iwahig ay nananatiling isa sa mga 7 pangunahing operating units ng Bureau of Correction sa ilalim ng Kagawaran ng Katarungan, at ito ay patuloy na naglilingkod bilang tahanan at universidad ng buhay para sa humigit kumulang 4,000 mga bilanggo. Hindi rin maiwasan sa kasalukuyang panahon ay humarap ang Iwahig sa mga makabagong hamon ng modernisasyon at dumaraming populasyon. Bagamat kilala ito sa bukas na kapaligiran, ang dumaraming bilang ng mga high-profile at mapangalan ng bilanggo na inililipat mula sa New Bilibid Prison ay nagtulak sa pamahalaan na magtayo rin ng mga mas mahigpit na pasilidad sa loob ng ilang bahagi nito upang mapanatilang pambansang seguridad. Gayun din, may mga ulat ukol sa dumaraming pagsisikip sa isang pasilidad ng dorm nito sa paglipas ng panahon. Ang mga turista ay malayang nakakapasok upang bumili ng mga dekalidad na produktong gawa sa kahoy, mga hinabing bag at iba pang mga souvenir na gawa mismo ng mga kamay ng mga bilanggo, kung saan ang makita ay direkta nakatutulong sa pamilya ng mga PDL. Bilang pagtatapos, ang kasaysayan ng Iwahig Prison and Penal Farm ay isang buhay na patunay na ang katarungan ay hindi lamang sinusukat sa bigat ng parusa, kundi sa lalim ng pagpapanumbalik ng dignidad ng isang tao. Mula sa isang masukal na tapunan noong panahon ng kolonyalismo, ito ay nag-evolve tungo sa isang progresibong modelo ng penolohiya na nagpapakita ng pag-asa, sipag at tunay na reforma.